Okay, let's continue our discussions. Dito naman tayo sa optional standard deduction. Ito, napakasimple lang nito, optional standard deduction. Sabi natin kaya nga siya optional kasi this is in lieu of the itemized. Kaya siya standard kasi ayun ang mga rates. Okay, pag individual, ang basis is gross sales or net sales kung merong returns, allowances, or discounts. Tapos, ito yung matindi. Hindi kasama yung other income. Ibig sabihin, sa sales lang talaga siya tsaka net sales. Pero kapag non-individual, basis gross income. Pag sinabing gross income, di ba, sales less cost of sales yan. Including other gross income dito excluded. Medyo unfair. Okay, what are the requirements para makapag tayo ng deductions OSD? Okay, dapat sa first quarter pa lang piliin mo na. Parang parehas ng rule ng 8% to. Actually, ito yung nauna bago nag 8%. Piliin mo pa lang sa first quarter kung gusto mong mag-itemized or OSD. Okay, kapag pinili mo OSD or itemized, irrevocable na yan for the whole year. Hindi na pwedeng i-amend ang method. Tapos, kapag OSD ka, individual ka, hindi ka na required mag-submit ng audited FS. Administrative feasibility yan. Diba? Convenience on the part of the taxpayer. Pero pag corporation ka, required ka pa rin. Okay? Kasi, gross income lang to ang basis. So, yung cost mo at saka sales, pwede pang mag-FS yan. Tapos, required ka mag-submit sa SEC kasi ng audited FS. Okay, kapag individual ka, you can keep only records of sales. Ibig magsabihin, yung mga expenses, kahit wala ka na, hindi ka na maglibro. Kahit hindi mo nitago yung mga invoice mo. Kapag nag-OSD ka individual, bakit sir? Kasi nga, ang basis gross sales So, magkano lang sales mo times 40%, tapos na yung problema. Okay? Kapag naman corporation ka, gross income, ibig sabihin sales at saka cost of sales, magre-record ka. Pero expenses, pwedeng hindi na. Yan ang benefit, no? Kapag itemized, you have to keep track of your expenses, including the proof. Kapag OSD, hindi na kailangang itago ang mga invoices. Bakit? OSD ka nga eh. Okay? Hindi applicable ang OSD saan? Kapag special preferential tax rate ka. Di ba? Yung mga 5% preferential tax, yung proprietary education institution and non-profit hospital, preferential yun. Itemized lang sila. Bawal sila mag-OSD. Kapag exempt ka, itemized ka lang din. Bawal kang mag 8%. Kapag empleyado ka, wala kang deduction. Hindi ka pwedeng mag-OSD. Hindi ka pwedeng itemized. Hindi ka rin pwedeng mag-OSD. Bakit? Hindi ka empleyado. Wala kang business eh. Kapag NRA-engage ka, itemized deduction ka lang din. Tapos pag nag 8% ka, okay, bawal ka mag-OSD. Bakit? Parehas kasi ang 8%. Gross sales ang basis niyan. Kaya bawal. Okay, tingnan mo yung difference. Halimbawa, individual, non-individual, parehas silang merong gross sales na 1 million. Kapag nag-OSD ang individual, okay, ang basis ng OSD is the gross sales. I-multiply mo lang ng 40% yan. So magkano yan? 400,000. Taxable income na kagad, gamitin mo na kagad ang graduated tax table. Plus 3% percentage tax yan. Okay? Dito naman, non-individual, meron tayong cost of sales na 500,000, gross income natin 500,000. Okay? Tapos, i-multiply mo ng 40% yan doon. So, ang OSD mo, 200,000. Taxable income, 300,000. So, gamitin mo 25% or 20%. Depende kung magkano yung total asset. Total asset. Di ba 100 million? Ito less than 5 million na eh. Less than 5 million. Baka yung total asset, kapag more than 100 million, 25% tayo. Pag below 20%. Kanya lang kasimple. Okay, kapag naman tayo, kaya very basic lang to, no? Parang ganito yan, individual. Sulat mo gross sales. Okay? 10 million. I-multiply mo agad, OSD 40%. 4 million. Taxable income. 6 million. Other income, dagdag mo kung meron man, 2 million. 8 million yan. Parang ganyan yan. Okay?
Kapag naman non-individual, ganito yung mangyayari. Gross sales, 10 million. Ibawas mo yung cost of sales. Halimbawa, 7 million, 3 million. Okay, gross income yan. Add other income, 2 million. So, 5 million. Total gross income times 40% OSD. So, magkano yan? 2 million. So, taxable income, 3 million. Ganyan lang kasimple, mga kapatid. Okay, yung other income dito, yung other income, walang OSD. Kasi nga, excluding other gross income. Pero pag non-individual, yung other income, merong OSD, napaka-unfair sa individual. Okay, ano naman tayo, OSD for GPP. Mandaan mo ang GPP, General Professional Partnership, is an association of persons exercising common profession. Okay, ang rule, isang beses lang gagamitin ang OSD, either by the partnership or the partner. Okay, halimbawa, tignan natin to. Ito yung GPP. Okay, so ang GPP gumamit ng itemized. Yung partner share in the net income of the GPP, wala ng deduction. Kung ang partner ay merong other income, pwedeng itemized or OSD. Basta isang beses lang gagamitin ng OSD. Okay? So, maglagay tayo ng example dito. Gross income ng GPP, 10 million. Tapos, allowable deduction, 4 million. 6 million ang net income. Hindi taxable income ha, kasi net income na eh. Hindi siya taxable. Okay, halimbawa ang partner, A, B, at saka C. So, tigto 2 million lahat sila. 2 million, 2 million, tsaka si C. Ayaw masulat si C ha. Si C, 2 million din. Okay? So, share, ang tatlong partner dito, tigto 2 million. Ito, exempt ito. Okay? So, yung share, itong 2 million na share, item of gross income yan. Walang deduction dyan. Yan ang ibig sabihin nito. Hindi na pwedeng mag-itemize or OSD dyan. Bakit? Gross income na yan. Net of cost or expense. Ang nag-claim na ng expense yung GPP. Papaano kung yung partner, meron siyang negosyo na hiwalay sa partnership? Aba, yung negosyo niya, pwedeng itemize yan or OSD. Bakit? Kasi kung OSD ang ginamit ng GPP. Okay, paano sir kung nag-itemize si GPP, itemized, kapag itemized, okay, yan, yung share in the gross income, no deduction yan. No deduction, ito yan, ito yung binabanggit ko, no deduction na yan. Pero pag may other income, pwede mag-itemize, pwede mag-OSD. Sir, paano pag OSD ang ginamit ni partnership? Kapag OSD, yung sa share, okay, no deduction. No deduction ng share. Yung sa 2 million, walang deduction. Okay? Pero paano pag merong other income? Itemize na lang siya. Bawal na mag-OSD. Basta pag nagamit na rito, itemize na lang. Pag itemize dito, pwedeng itemize, pwedeng OSD. Isang beses lang gagamitin ng OSD. Okay? O, tingnan natin to mga kapatid. Illustration, no? Basic lang to. So, yung taxpayer, gross sales na to, by the way, gross sales na. Okay? Accountant siya. O, ngayon, ang kanyang gross sales, 4,250,000. O, tingnan natin. Pinili daw OSD, she availed OSD. Kinaltasan ng mga kliyente ng 10%. Ayun, 425. O, diba? 10% yan kapag more than 3 million. So, kinaltasan siya at saka VAT register na to. So, 10% tax credit. So, pinili daw OSD, compute the income tax payable. Pag payable, less tax credit tayo. So, ang gross sales niya, 4,250,000. Ayun. I-multiply mo lang kagad ng 40% yun. So, ang OSD mo, 1.7. So, taxable income diretso, 2 million. Gamitin natin ang graduated tax table. Pag ginamit mo graduated tax table, ayan ang lalabas.
Itong 4,250,000 tax credit niya yan kasi kinaltasan siya ng mga empleyado. I mean, ng mga kliyente. So, ang payable niya, ayan, 1,142,500. Ganyan lang kasimple. Okay, basta ano ka lang, gross sales times 40% ka lang as graduated tax rate. Okay? Vatable yan. Yung 4,250,000 lampas ng 3 million. Another example, irrevocable ang pagpili, hindi na siya required mag-submit ng audited FS. Bakit? Kasi nag-OSD. Okay? Graduated tax rate na yung gagamitin, lampas na siya ng 3 million, disqualified sa 8%. Okay, dito naman tayo kay Crush Suzy Bay. Meron siyang tindahan, meron pa siyang bookkeeping. Okay, ang tindahan niya 1.8 million, ang bookkeeping niya 400,000. Ang total sales niya ngayon 2.2. I-multiply mo lang kaagad ng 40%, yan na yung OSD, net taxable income, gamitin mo ang graduated tax table, ito yung lalabas. Tapos na yung problema. Sir, ito, yung total na to, pwedeng VAT yan, pwedeng percentage tax yan, 3%. Depende sa registration niya. Okay? Kasi ba't walang tax credit? Wala namang binanggit sa problem. Kaya wag kang mag-assume. Okay? So, pinili OSD, graduated tax rate tayo, irrevocable yan, not required to submit audited FS. Ayun, percentage tax siya. Kung below 3 million yan, kung ang registration niya is VAT, magbabayad siya. Okay, o dito naman, Suzy Bay, pinili niya 8%. Okay, baka makalimutan nyo paano ginagawa to. So meron siyang gross sales 1.8 sa bookkeeping 400, total 2.2, add non-operating income, wala naman. So less 250,000 taxable income, tapos i-multiply mo lang ng 8% yan, ito yung ating tax due. Okay, tingnan mo, kapag nag 8%, 156,000. Kapag nag-OSD, 232,000 plus percentage tax yan or VAT. Depende sa registration. Dito, 156,000, wala ng percentage tax dito. Saan mas tipid? Di 8%. Okay. So, hindi naman pa sa VAT threshold. Okay. So, percentage tax yan. Pero pwede siyang mag-VAT registration. Optional ang tawag dyan. Pinili 8%, subject yan sa preferential tax natin. Tapos, purely from self-employment yan, self-employed. Kaya meron siyang 250,000 na deduction kasi hindi gagamitin ng graduated tax table. Okay, magbabay, not liable to pay percentage tax siya na 3%. Wala ng 3%, wala na. Bakit? 8% kasi siya. Okay, dito naman tayo. Online seller siya. Meron siyang gross sales. Merong returns, allowances, and discounts. I-minus mo yan. Okay, tingnan mo, gross sales, 1 million. Ibawas natin ang returns, allowances, and discounts. Net sales ang tawag dyan. Tapos nag-OSD. Pinili OSD. I-multiply mo kaagad ng 40% doon. 40% dyan. Okay, taxable income, 540. Tapos tingnan mo, merong other income. My God. So yung other income, wala siyang OSD. No OSD ang other income. So ang total taxable income, 640,000. Gamitin ka agad ang graduated tax table dyan kung income tax due ang tanong. Okay, tandaan mo ha, ang individual, 40% based on gross sales or net sales. Kapag merong other income, walang OSD doon. Okay? Pag non-individual taxpayer naman, kapag non-individual, 40% based on gross income. Okay? Tingnan mo. Ito, 6 million ang gross sales. Cost of sales, 4 million. Ibawas mo. Gross income na. I-multiply mo agad ng 40% yan dyan. 40%, 800,000. Taxable income. Gamitin mo agad 20% kung hindi naman lumampas ng 5 million yan, ayun, hindi lumampas. Pero titingnan mo kung yung asset, excluding the land, where OPE, office, plant and equipment is situated. Hindi lumampas ng 100 million, 20% ang gamitin. Otherwise, 25%. Okay, so ayan ang mga tax due, depende sa rate. Okay? Here naman tayo. Ang example natin, parang kanina to individual. Meron siyang other income yan, other income. Pag sinabing non-operating, hindi ito yung talagang primary business.
Okay, so tignan natin. Meron tayong gross sales na 1 million. Ayun. I-minus natin ang sales returns. Net sales tayo. Okay, ibawas mo ang cost of sales na 200. Gross income ang tawag. Tapos idagdag mo ang 100,000 other income. Idagdag. Bakit merong OSD ang non-individual taxpayer sa other income? Sorry. So, total gross income, 800. I-multiply mo lang ng 40% yan dyan, 480. Gamitin ang 25% or 20%. Depende sa total asset. More than 100 million, 25%. Less than 100 million, 20%. Okay? O, sa GPP naman tayo. Sa GPP. Boknoy si partner ng ABC and Company CPAs. Uy, General Professional Partnership. Ang share daw, 25%. So, ang gross sales ng GPP ay 10 million. Tapos, merong cost and expense. Okay, pinili daw OSD. Kung OSD, gross income tayo. Okay, gross sales tayo, magkano? 10 million. Ibawas natin ang cost of service, 2,750,000, 7,250,000 yan. I-multiply mo kagad ng 40%. Ito, yun na kagad ang net income. Bakit net income? Kasi hindi taxable kapag GPP, pass-through entity lang. So, income tax due, exempt. Okay? So, dito tayo. Walang income tax liability kasi ang mga partners ang magbabayad in their individual separate capacity. Okay? The GPP elected OSD in the computation net income, irrevocable yan. Liable yan sa business tax. Since more than 3 million, vatable ang sales. Okay, o dito naman tayo. Ang tanong naman dito, magkano yung tax liability ni Buknoy, yung partner sa GPP? O, tingnan mo. Ang net income, 4,350,000. Ayun yun, kinumpute mo. O, di ngayon, 25% ang share niya, kaya 1 million. 87,500. Ang tawag natin dito, item of gross income. Ito yung number 11 doon sa enumeration natin sa items of gross income. Pwede pa bang mag-claim ng deduction dito? Itemized deduction or OSD? Hindi na. Wala nang deduction dyan. Bakit? Ang partnership ang nag-claim ng cost at saka expense. Sir, paano pag si Boknoy merong other income? Kung meron siyang other income, pwede siyang mag-itemized sa other income. So, OSD, bawal na. Bakit? Nag-OSD na kasi si GPP. Okay, so dito, gamitin na natin ang graduated tax table. Yan ang kanyang income tax due. Okay, so hindi na pwede mag-claim ng deduction. Tapos, hindi siya pwede mag-8% kasi nga partner ng GPP, di ba? And paano pag nag-itemize naman yung GPP? Simple lang, Diyos ko. Yung gross sales, sulat mo, ibawas mo yung cost of service, gross income, ibawas mo yung operating expense, net income. Ganyan lang kasimple. Magkano yung tax due? Income tax due, zero. Zero ang income tax due. Kung ang tinatanong, net income lang ang tanong eh. Okay, kung tinatanong income tax due, zero, exempt. Okay? Tinatanong magkano yung tax liability, yung share ni Siri. So, 5,750,000 ang income. 25% dyan. Tanong, pwede pa bang mag-claim ng deduction or expense dito? Or OSD? Bawal. Kaya pag merong other income si Siri, pwede? Pwede. Pwede ba siyang mag-itemize sa other income? Pwede, kasi itemize ang ginamit dito. Pwede ba siya mag-OSD? Pwede. Bakit? Hindi pa nagagamit ang OSD. Okay, so gamitin natin, balik tayo dito. Gamitin mo lang graduated tax table, kaya nakaganda sagot. Ang tinatanong, income tax liability. Pero kung merong tax credit dito, remember, subject sa expanded withholding tax to, kakaltasan to ng 15% ni partnership. So, pwede mong ibawas dyan sa income tax. Yan. Okay? Kasi ito kakaltasan ng EWT ng 15%. So, since hindi naman binanggit sa problem, huwag ka mag-assume na nagkaltas. Okay? So, walang exempt kasi dahil walang income tax liability. GPP kasi yan. Tapos, liable sa business tax, bawal na mag-claim ng deduction, bawal mag-8%. Ito yung tanong sa board exam previously, no? ABC, CPAs, GBP, earned net income,
of 1 million, Nicanor being the managing partner, incurred expenses related to the practice of profession, 200,000. Hindi niya na-claim sa partnership. Okay? The taxable income of Nicanor is, anong meron dyan? Okay? His share in the net income of the JPP after OSD. Bawal nga siya mag-OSD, di ba? Okay? His share net income of the GPP after 200,000. Bawal na siyang mag-claim ng deduction di ba? Bawal ng OSD tsaka itemize. His share in the net income without any deduction. Oops, parang tama yan. His share in the adjusted net income, i-adjust ba natin yung GPP? Ibabawas ba natin yung 200,000? Hindi. Okay, hindi na natin babawas pag hindi mo na-claim ang expense sa GPP, hindi na pwedeng i-claim ngayon. Okay, so ang pwede lang is his share in the net income of the GPP without any deduction. Okay? So basically that's GPP. Very simple lang. Bye-bye.